Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amro from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. April 13 to 19, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi ito personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy na nakukuha natin. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago at makapagpapaunlad ng inyong buhay. Meron tayong Capricorn. The North Node, tsaka number 3. Okay, so nakita ko sa'yo dito, maybe you're related to Capricorn, ano? O nakakonect ka kay Capricorn. So nakikita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon na kailangan mo maging very creative o kaya magiging very, o you need to focus to create sa sarili mo, to growth. May mga sitwasyon na kailangan mong i-learn para magkaroon ka ng growth. May mga kailangan mong i-move forward na mga plano. Sa nakikita ko sa'yo dito, doon ka mag-focus, ano? And then also, ay south mode. And also, may mga iba sa inyo, siguro andito yung situation na may mga ginawa kayo from the past na maaring makuha nyo this time. Kung ako ano yung pinula nyo, yun yung harvest na. Tatandaan mo, kailangan ganun. At yung mga iba sa inyo, andito yung pagiging inborn nyo. Kumbaga, ilabas nyo yung ability nyo. Siguro meron kayong mga tinatago na ability. Ilabas nyo yun sa nakikita ko dito. Know your talent, ilabas mo yung talent mo. Or iba dito is may mga spiritual growth, mga ganyan. Any abilities, no, sa nakita ko dito. Kailangan mo rin na lumabas sa iyong comfort zone sa nakikita ko sa iba sa inyo. Mag-explore ka na mag-explore sa nakikita ko dito, no? Yun ang kinakailangan sa iyo. Mag-focus ka dun. You need to be create, to grow, to learn. Yun ang nakikita ko, ha? Gawin nyo yun kasi mas makakatulong yun sa inyo. Kumbaga mag-focus ka, huwag sa problem. Or kasi nagkakaroon ka ng tupat. Huwag kang maguluhan sa nakikita ko dito. Meron tayong Capricorn, Gemini, Aries, Cancer, and Libra. Sa nakikita ko sa'yo, mag-ingat kayo, ikaw or malapit sa puso mo or maaaring makaka-receive ka lang ng information. Diba? Or a communication na pwedeng makapag-hurt sa'yo or painful or may mga sitwasyon ka na pagdadaanan o pinagdadaanan, maaring problema, maaring pagkalito, mga pag-aalala sa mga action mo this time. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na nakakaramdam ka ng painful doon, no? Sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo is nagkakaroon ng pagkalito, no, sa sitwasyon. May mga unclear situation ako na nakikita sa inyo sa iba. Siguro, dumadaan kayo or dadaan kayo sa you feeling emotions or a reflection from the past or may mga sitwasyon na magiging emotional kayo. Sa nakikita ko dito. Sana wag naman lahat, no? Mag-ingat kayo when it comes sa matatalim na bagay, no? Anything, baka masugatan kayo, may hiwa kayo, may maaaring kaibigan mo, anak mo, pamilya mo, nakakonect sa'yo, ganyan. Maaring madapa o masugatan. Basta there's a pain happen sa buhay mo, this is also a warning lang naman. Then, warning lang to, there's a danger situation, may mga biglaang mangyayari, may mga situation na either there's an accident, no? Ingat. Palagi ko nakikita sa'yo yun, Sagittarius. Hindi mo napansin, palagi ko nakikita sa'yo yung accident. Sana nangyari na yun. Or sana hindi mangyari, no? Pero, kung kayo is nangyari na in the past,
kailangan mo pa rin mag-ingat. Ibig sabihin, prone ka ngayon from an accident or malapit sa'yo. No? Wag naman sana. May nakita akong hospital or may nakita ako na surgery or mga nagpapagamot o someone na malapit sa'yo or ikaw is need ng protection. Need ng alaga. No? Baka dahil sa painful na nararamdaman niya, maaring siya is may sakit, maaring siya may pinagdadaanan na kailangan siyang alagaan at protektahan. Diba? Kailangan siyang bigyan ng love and support. Yan, sa nakita ko to. Also, with come dito sa sitwasyon na to, maaring yung iba sa inyo is magkakaroon ng mga joy, happiness, or magkakaroon ng mga collaboration, or may mga tao, or may tao na magsishare sila ng happiness nila sa'yo, or ikaw, you share your happiness, ganyan. Maaring iba sa inyo is may mga pupuntahan kayong gathering, may pupuntahan kayong mga birthday, halimbawa. O kaya magchichill-chill kayo, di ba? Ng mga pinsan mo, kapatid mo, pamilya mo, malapit sa'yo. Baka may mag-aya sa'yo, no? Na lumabas, or ikaw ang mag-aaya. Sa nakita ko dito. May mga creativity happen din sa buhay sa inyo. Pero sana wag naman yung mga unexpected flow of emotion na pwede kang ma-disappoint o pwede kang ma-intensa. Sana wag, pero nakikita ko kasi yun sa iyo, no? Pero sana hindi lahat. Sana yung part na yun, hindi ko nakuha yung energy nyo. Sana hindi kayo yun, no? Sana wag. Pero you need to protect yung sarili mo, no? So nakita ko dito, sana hindi. May mga confusion din ako nakikita sa iba, no? Sana hindi lahat. Dito kasi sitwasyon na you need to protect also your finances. Yun na nakikita ko. Kailangan mo rin, parang may isang tao ka na pinoprotektahan or someone's protecting you. Ganun. Tandaan mo, you are the leadership of yourself. Maari iba sa inyo is meron na kayong pamumunuan, maaring you are a boss or a leader, ganyan, or sa company mo, ganun. Maaring may pamumunuan ka doon sa party na yun, di ba? O kaya, in a part of the family, ikaw yung nag-aaruga sa kanila at ikaw yung nagbabalas sa kanilang mga gastusin. Yung, basta parang you are the boss or a leader, something ganun. Either you have a business or sa company, ganun. Di ba? Baka nagtuturo-turo ka. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, ganun. May mga allies, ako na nakikita dito, may mga tao na very supportive sa'yo. They're giving you a love and or ikaw ang bibigay ng love. May mga allies, friendship, or hindi yung sitwasyon na maaaring may iba sa inyo is may alaga kayong mga hayop, aso, pusa, ganyan. Mag-ingat ka rin kasi maaaring magkakaroon ka ng obstacle or magkakaroon ka ng mga multiple choices o pagkalito sa mga pipiliing daan. No? Magkakaroon ka ng decision making this time sa iba sa inyo, mga pag-aalinlangan o na sitwasyon. Sa iba sa inyo siguro, ando yung sitwasyon na magpaparaya kayo sa isang bagay o sitwasyon or a separation. Ganun. Iba-iba kasi ibig sabihin ng pagpaparaya. Halimbawa, may nakikipag-away sa'yo, di ba? Tapos, parang, imbes na patulan mo siya, hayaan mo na lang siya, paparayain mo siya. O kaya, anything na pagpaparaya. Either sa love life, either kayo na lang pumasok doon na kasi pag in-explain ko pa hahaba na naman tayo. Yun, nakita ko. Or maaring nagdadalawang isip ka, baka may gusto mong puntahan, no? Maaring new job, ganyan, sa nakita ko ito. Or any situation na kailangan mong desisyonan this time. O maaring may mga dalawang path ka tinatahak na hindi mo maintindihan kung alin doon ang ipofocus mo o alin doon kung kaya mo bang pagsabayin, mga ganun. Any situation. Tingnan natin ang iyong energy. Ano energy ni Sagittarius? Please show me. Show me. Okay. Energy ni Sagittarius this week. Ay! Ano ba yan? Nanalo no?
ko daw mababasa yun. Bakit 3 of Wands ang kanyang energy? Show me. Bakit? Ano ibig nyo sabihin? Parang may nakabaliktad dito. Hindi ba? May nakabaliktad. Okay, ang nakikita ko sa yung energy ay 3 of Swords and the Death. Okay. Okay, nakikita ko sa yung energy this week. Andito ka sa sitwasyon mo, maybe you are waiting for something. No? Yan, may mga hihintayin ka o may mga sitwasyon na magkakaroon sa'yo ng may mga gustong actionan kasi, no? May mga gustong actionan or mahihintayin or you're thinking na may mga gusto mong i-progress or may mga sitwasyon na piniprefer mo sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na nai-stagnant ka or mai-stagnant ka this week sa nakita ko dito. And you try to make it balance yung bagay na yun. Yun ang nakikita ko. Sorry, may mga ayusin ka. May mga ayusin at pufukusan ka. Pero ang nakikita ko sa'yo, medyo maguguluhan ka sa path na tatahakin mo this week. Maaring mag-i-illusion ka or illusioning something sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na gusto mong ayusin, i-end, or baguhin. Parang gano'n sa nakita ko sa'yo. No? Parang nagkakaroon ka ng progressing with something. Yan ang nakikita ko. Kumbaga may mga gusto mong i-forward na mga plano, pero ang nakikita ko sa'yo dito, stagnant yun. Wala pa ako nakikitang decision doon. Halimbawa, gusto mo, nag-iisip ka pala, you illusioning for a travel. After 3 months, 3 days, 3 weeks, or 3 months, di ba? Yan. Baka nag-iisip ka, pero walang kasiguraduhan yun. Di ba? Or maaring by August, gusto mo. Pero hindi ko nakikita yung kasiguraduhan na yun. Pero parang pinupukusan mo naman siya at inaayos mo naman siya. Maaring nag-iipon ka pa ng money, di ba? O may mga sitwasyon na piniprepare mo bago mo siya aksyonan. Ganyan. May mga pinaprogress ka, kumbaga. No? Kaya nakita ko sa yung energy mo is waiting for a progressing na gusto mong aksyonan or gusto mong makaramdam ng freedom doon. Either to mental, physical, money, trabaho, emotional, anything. Or want to be adventurous or mag-a-adventure ka, baka ganun sa nakita ko to. Pero it's more on kabiguan. Ganun. Sana hindi ka ma-disappoint sa mga hinihintay mo o mga pinaprogress mo this time. Sana wag naman. Try to make it balance yung sitwasyon na yun. So, iba naman sa inyo, yung energy mo this week is may mga sitwasyon na titiisin mo, magtitimpi ka, ganun. Magtitimpi ka. Maaaring iba sa inyo, panggabi kayo, at medyo nagkukulang kayo sa tulog, no? Kaya, kailangan nyo balansin yung sarili nyo din. Yun nakita ko dito. Sana, walang mangyaring pagkalito or walang mangyaring conflict o hindi pagkakasundo, no? Sana walang ganun. Nakita ko, if ever na meron, magkakaroon ng pagkakasundo naman, pero didibdibin mo siya. Ano pa naman kayo, Sagittarius? Madibdibin. Alam mo yun? Ganun kasi kayo eh. Parang, may pagka-sensitive kasi ang Sagittarius, no? Kaya, parang nadadala nila yun sa sa journey nila, yung tampo o yung pagdidibdim ng mga bagay. Yun yung nakikita ko sa inyo. Yun. Try to make it balance, yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Ito parang ang daming balahibo ng anak ko, Ito lang may nakita ako Kung may tao na nawala or namatay, ang nakikita ko dito, itong tao na to,
Hindi lahat hindi lahat makaka-relate dito. Itong tao na to, sa nakikita ko dito, is, hindi ko pa nakikita na nakakatawid to. Hindi pa. Parang may gusto pa siyang ayusin, may gusto siyang aksyonan, or may gusto siyang ano, kasi wala akong nakikitang pagtawid. Parang naka-stuck siya, or meron pa siyang bagay na siguro aasikasuhin. Yun na nakikita ko dito. May gusto siyang ayusin. Yun. If ever lang hindi lahat kayo makaka-relate to. Kinuha ko lang talaga yung ng card. Ano po ang parating kay Sagittarius? Show me, show me, show me. Ay, namatay yung iPad natin. Dali lang Di ba? Kapag mga ganyan talaga, alam ko di ba? Pasaway talaga ako. Pasensya na kayo. Anong parating kay Sagittarius? Show me, universe. Anong parating sa kanya this week? May Wheel of Fortune ka. Uy, may Wheel of Fortune ka. If you have a travel, siguro in a divine timing, ibibigay ito sa'yo. Siguro baka matuloy ka ng August, or 8 days, 8 weeks, 8 months, ganyan. So, nakikita ko dito. Uy, ang ganda ng card mo Pero bakit parang may sadness? Tingnan natin. Bakit the Empress po ang parating sa kanya? Anong ibig yung sabihin? Okay. Baliktad. Ang parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, merong tao na makikipag-usap sa'yo, no? Sa nakikita ko dito, there's a communication, either sa kapatid mo, sa magulang mo, o vice versa tayo, o magagaling ito sa isang lalaki. Ganun. Or sa kaibigan mo. Iba family Yung iba dito family. Maaring may mga maaring itong tao na to is may pag-uusapan kayo when it comes to money. Is more instability kasi ito Yun na nakikita ko. Sa iba ganon. Maaring magkakaroon ng communication dun sa tao na yon. Maaring makakareceive ka ng gift, or magbibigay ka ng gift, or itong tao na to is maaring matagal mo siyang tinutulungan, at maaring hingi ka ng tulong, or tutulungan mo siya pa rin. Yun na nakikita ko dito. Yun. May pagtutulungan akong nakikita dito. Kasi nakikita ko dito, nandito yung situation na you are valuing yung mga tao na mahal mo sa buhay, lalo na yung family mo, no? Sa nakita ko dito, nandun talaga yung pagmamahal at pag-value mo sa kanila. And then, sa iba sa inyo, ang parating sa inyo, meron ka daw isang bagay. You have an opportunity or idea na gusto mong i-pursue this time. Sa nakikita ko dito. May ipupurso ka. Na you need to develop itong bagay na ito. Kasi magsasucess to. There's a victory and success. No? Tatandaan mo, this is a time to place your future in your own hand. No? Kung ano bang idea o situation na gusto mo umpisahan o inuumpisahan mo na to, na kailangan mo ng aksyonan, is, kasi kailangan mo ngayon is renewal. I-force mo kasi there's a victory and success happen dito sa sitwasyon na yon. No, this is the time na kailangan mong fokusan to level up. Kumbaga, wag ka lang maghintay sa bagay o sitwasyon na yon.
maaring ito is pagkakaperahan, maaring you're doing your fashion, maaring this a project, no? Any idea sa nakita ko dito? Kailangan dito is a mental clarity to pursue. Itong bagay na ito kasi magiging maganda siya. Nakikita ko naman din is this is a new journey. Kumbaga, there's a new journey or new energy ako nasasagap dito sa inyo na kailangan mong balansihin kasi magiging maganda yung result niya. Pero kailangan mo siyang aksyonan dito. Maring business, ulit-ulit sa atin. Ganon. You need to create. May mga creation ka na dapat gawin. Sa nakita ko dito, and it will success and mag-start ka na daw to concentrate dun sa bagay na yun para magkaroon ng stability or magkaroon ng magandang kahihinatnan dito. Ibig sabihin, isa lang yun eh. Kung titignan ko tong si card, tsaka dito si card, maganda yung resulta niya. Pero, kailangan mo magplano at kailangan mo i-force yung bagay na yun. Kumbaga, andyan na yung iniyahain na sa'yo. Iniyahain na sa'yo. I-force mo na lang yun. Pero kung wala kang gagawing action, hindi siya magsasucess. Pero nakita ko to, it will success. Hindi na nakita ko. Kumbaga kasi pang ano siya, pwede siyang pang forever. Kasi mabagal man ang development niya, pero this is pang forever. Kasi ang nakita ko sa'yo dito, lalo na kung you are in a social media or any idea, hindi lang sa social media, any idea na gusto mo i-pursue, mabagal man siya, pero magkakaroon siya ng development. Magiging maganda. Bigay mo lang yung effort, magkaroon ka na ng progressing at hard work doon sa bagay na yun kasi magkakaroon siya ng improvement. And you need to focus doon. Kumbaga, sana sabi dito, you need to be patient. More on balancing and patient to this works na nakikita ko dito. Kumbaga, ayan siya, diba? May mga halaman. Ibig sabihin, magiging maganda yung resulta talaga nito. Huwag mo lang madaliin. Pero kailangan mo i-pursue. Yun. Business man yan, trabaho man yan, project man yan, any idea, any opportunity na ginagawa mo o gagawin mo, magiging maganda yung result. And may mga new communication ako nakikita sa'yo, no? Yan, this time, ang nakita ko sa'yo, may mga, growth when it comes sa sarili mo. Magkakaroon na kasi ng renewal. There's an abundance and also a magnetic energy ako napapansin sa'yo, no? Kumbaga, unti-unting magkakaroon ng development to magneting yung mga tao na want to communicate sa'yo or yung mga tao na, halimbawa, wala na pag nasa social media ka, di ba? Maaaring may mga new communication, may mga bagong magkakaroon ng new attraction sa'yo, sa nakita ko dito. Yun. Kasi magkakaroon ng magandang success doon. Focus ka lang doon. Kumbaga, may mga idea ka kasi na nakikita ko dito. This is a breakthrough para sa iyo, ha? Itong opportunity na to, ha? Use your intellectual dito. So, iba sa inyo, siguro may mga umpisahan na kayo o may mga inuumpisahan kayo na mai-inspire kayo this time, no? O you need na i-force na talaga yun to develop. Anong dapat iwasan ni Sagittarius? Universe, bakit ito dapat niya iwasan? Okay.
Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na mag-think ng negativity. Iwasan yung magkaroon ka ng depression or ma-letdown mo yung sarili mo, no? Iwasan mo din yung isang sitwasyon na magkaroon ka ng pag-aalinlangan. Iwasan mo yung isang sitwasyon na matakot ka sa mga tatahakin at uumpisahan mong sitwasyon sa nakita ko dito, or mga sitwasyon na gusto mong umpisahang muli, ganyan. Iwasan mo yung makaramdam ng takot doon. Iwasan mo din yung mga sitwasyon na, kasi baka iba sa inyo, may mga bagay o sitwasyon na pwede kang mainip, ganyan. O may mga sitwasyon na you thinking for a loss or hopeless ka sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Iwasan mo rin isang sitwasyon na magpa-stuck ka, no? Sa mga bagay o sitwasyon mo na hindi mo ipaglaban yung bagay na yun o sitwasyon na yun. Yun ang nakita ko. Kasi ang nakita ko sa'yo, dito, you don't need support. Ang nakikita ko dito. Kasi, kaya mo. Kaya mo aksyonan, kaya mong itama, kaya mong desisyonan, kaya mong mag-success. Kasi you are a very smart person. Sagittarius, babae ka man o lalaki, smart person ka, kaya hindi mo kailangan magpa-stuck sa mga situation na ayaw mo aksyonan o hindi ka nagtitikit action. No, kailangan sa is a motivation. Don't focus, iwasan mo yung magkaroon ka ng mga dissatisfaction. Ganyan. Iba dito kasi, ang nakikita ko sa inyo, on and off yung action nyo. May mga bagay o sitwasyon na on and off yung action mo. No? Hindi kasi good yun. Iwasan mo yun. Kumbaga, sabi ko nga tulad sa'yo, di ba, inihahain na sa'yo yung opportunity. Dapat actionan mo na. You need to be aware or jump to your passion, doing your passion, moving forward. Ang nakikita ko dito. Huwag ka lang maghintay. Hindi mo naman kailangan maghintay eh. No? Huwag ka lang maghintay na may bumabang swerte sa buhay mo kasi hindi ka mag-action. Kumbaga, kailangan mo ngayon is to focus and to put some effort dun sa bagay na yun. Kailangan you need to chase your dream. No? Sa nakita ko dito, something must be let go sa side mo, sa nakikita ko dito, para makamag-move forward ka. Tandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Diba? Kung kinakailangan na lumaya ka o kinakailangan na magsimula kang muli, no? Ikat mo yung mga bagay o sitwasyon na hindi makakatulong sa'yo. Huwag ka lang maghintay. Huwag ka lang maghintay ng mga sign. Huwag ka lang maghintay kung ano man yung hinihintay mo. Ganun. Mag-move forward ka. Tingnan natin. Trust more to your intuition. Listen to your inner voice. Sana hindi ka nagkakaroon ng depression, ano? Tingnan natin ang iyong love. Love is sa lahat. Sarili, anak, magulang, kapatid, kaibigan, karelasyon. Kamusta ang love this week ni Sagittarius? Baliktad pa yung ano ko. Love. Bakit po 2 of Wands ang kanyang love? Ano pong ibig niyo sabihin? 2 of Wands, Sagittarius love. Okay. Tandaan nyo, palagi tayo, minsan kasi vice versa ang lumalabas, ha? When it comes to a love, yung iba sa inyo, when it comes to a love, you are waiting, no? May mga hinihintay kayo. Sa nakita ko dito, may mga hinihintay kayo to commit, or may hinihintay nyo yung na magkaroon ka ng communication sa isang tao. Sa nakikita ko dito, you're waiting for something, either a new love or a person from the past na you want to commit. Yun na nakikita ko. May mga paghihintay ang ko nakikita sa'yo. Kung kayo naman,
Kasi ang nakikita ko dito, may tao dito na nagkakaroon siya ng doubt to talk to you or maaring ikaw ito sa nakita ko dito. Maaring nagdadalawang isip itong tao nito pero gusto niya ng commitment. Gusto kanya kausapin. Ganon. Naghihintay lang siya siguro. Siguro naghihintay siya ng sign to take it action. Handong kasi yung sitwasyon na on and off yung action nito. Parang ang daming tumatakbo sa isip niya na self-questioning sa bagay na to, no? Sa relationship na to. Naghihintay siya ng tamang oras, panahon, pagkakataon para kausapin ka. Pero gusto niya ng commitment sa'yo. Yun. And then, sa iba sa inyo, kung kayo is mag-asawa nitong tao na to, siguro nandun yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng doubt sa mga sinasabi niya. No? Siguro ganun. Pero you value this person. You value this person. Kumbagahan din siguro yung sitwasyon. Itong sinasabi nitong kapartner ko, totoo kaya to? May mga doubt ka sa kanya. No? Maaring may mga doubt ka sa kanya na iniisip. Diba? Pero mahalaga. Mahalaga siya sa'yo sa nakikita ko dito. And then, nandito naman yung pagkakaroon ng strong personality or strong relationship nitong sitwasyon na to, no? Sa nakita ko dito. Siguro you are related to a fire sign, no? And air sign. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Yun na nakikita ko. Or Cancer. Sa iba. Sa iba siguro siguro Taurus, sa iba. Well, kung sino man yung zodiac sign nyo or element na meron kayo, yun na nakikita ko sa inyo. Yun. Siguro iba dito. Kasi handun yung meron sa mga magpa-partner din, may mga pagpaplano akong nakikita sa inyo no? Pagpaplano na isang sitwasyon. Siguro by travel, o kaya may mga pag-uusapan kayo, or magiging very adventurous kayo, may mga sitwasyon na pag-uusapan kayo to prepare, ganyan, sa iba sa inyo. Yung iba dito, kung nagkahiwalay kayo, nagkakaroon siya ng, yun nga, sabi ko, pagdadalawang isip or option. Kung mag-iibang lugar na ba siya o babalik pa siya. Tingnan natin ang iyong money. Sagittarius money. Kamusta po ang money ni Sagittarius? Universe. Show me, show me. Sana maging maganda na yung money. Ala. Medyo hindi maganda. Sorry. Medyo may delay lang. Konti. Okay. Ingatan niyo yung pera niyo, ha? Sa nakita kasi dito, medyo may delay lang naman. It's a lack of direction when it comes to money. Sa nakita ko dito, maaaring nagkakaroon ng lack of direction. Dito na si Three of Swords. Nagkakaroon ng lack of direction o hindi yung sitwasyon na medyo magulo yung money niyo, no? Kumbaga, minsan nagiging okay, minsan nagiging hindi. It's more on, hindi. Sa nakikita ko dito, kailangan mo siguro, may mga kailangan kang ayusin, maging organized ka when it comes to your money. Sa ngayon, is delayed, as in, stuck siya. Stuck siya, lang siya, limit. Siguro, siya, sakto yung mga gastusin nyo. Sa nakita ko dito, no? Kumbaga, nagkakaroon siya, pero nawawala uli. Sa nakita ko, and then, mag-umpisa ka na naman na magbigay ng effort at hard work para magtrabaho, para magkaroon uli. Parang handun ka sitwasyon na, alam mo yung hindi na natapos-tapos yung pasanin mo sa buhay. Parang ganun sa nakita ko sa'yo. Parang tuloy-tuloy siya na hindi nagsasucess. Yun na nakikita ko. Sana wag naman. Sana mas more ka pang magbigay ng effort, no, sa pera mo. Mas more ka pang
kailangan mo makipagsapalaran at kailangan mo nang mag-umpisang muli to develop itong pera mo o ayusin itong pera mo sa nakikita ko dito, no? Kailangan, basta tandaan mo, nasa sayo kasi, nasa sayo mga kamay para ka mag-success sa buhay. Yun ang nakikita ko dito. Kasi may mga, yung iba naman, loss of control ka kasi when it comes to money, no? Nalo-loss of control ka, ganyan. Yung iba sa inyo, ang nakikita ko sa inyo dito, siguro may sagabal, ganyan, na nagaganap o nangyayari, kaya hindi nagiging good yung kaperahan mo. This time, maaaring may mga pinagdadaanan kang problema o may mga responsibilidad ka na kailangan mong bayaran, maaaring ganun, o kailangan mong tulungan man yan. May mga responsibility na nakaaklang sa iyo kasi sa nakita ko dito. Kaya ang nakikita ko sa iyo, when it comes to money, medyo nahihirapan ka ata. May mga bagay o sitwasyon ako na nakikita na nangyari ng dati na maaring maulit pang muli. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sana hindi lahat, Sana hindi lahat. May namatay pala, no? Sa nakita ko dito. In the past, ganun. Siguro in the past, may nawalang buhay or someone's abandoned. May pag-aabandon na. Ingatan nyo rin yung likod nyo. Sa nakita ko dito, no? May tao na maaaring nananakit ang likod o mananakit ang likod. May tao ako nakikita. Hindi ko alam why, pero siguro the past to. Hindi ko alam pero kasi sa iba maaring pasto, maaring sa iba mangyayari pa lang to. Ang nakita ko dito, may tao dito na may sakit. Hindi ko alam kung mako-confine siya or sa hospital, doktor, hospital, magpapagamot, parang ganun. Confine, paralyze, parang ganun. Parang basta magpapadoktor siya. Mako-confine, may taong mako-confine o magpapa-hospital. Either siya is high blood, or bandang dibdib or puso, itong tao na to. So, nakita ko dito. Kung ano man yung sakit niya, ingatan nyo, no? Kasi kailangan dito ng ayusin. Or bandang tiyan. Yung nakita ko sa iba. Siguro may mga nananaktan tiyan, o ang sakit niya is bandang tiyan. Sana tapos na to sa nakita ko. Sana hindi mangyari. Kasi may mga unexpected happen. Sa pera nyo ingat kayo. Yung iba, balansehin nyo. Opportunity, Sagittarius. Universe, pwede naku. Ano ba tong card mo? Wala. Ano po ito para kay Sagittarius? Okay. Ano pong ito? Tapos na po ito, Universe. Okay. Ano nito? Ay. Okay, ang opportunity mo sa nakita ko dito, may mga bagay o sitwasyon na bibigyan mo ng effort and hard work this week sa nakita ko dito, pero medyo maguguluhan ka. Or maaring sa work mo, 'di ba? Maaring sa work mo binibigyan mo yung effort and hard work mo doon. Kaso medyo may mga maaring sitwasyon na medyo maguguluhan yung isip mo or mamamanipulate ka ng situation, ganyan. Maaring sa karelasyon mo, sa trabaho mo, or sa mga ginagawa mo. May manipulation happen sa buhay mo. Maaring may tao dito na
didiktahan ka niya sa iyong mga gagawin na sitwasyon or maaring kakausapin ka niya, no, dito. And then mapag-isip ka, bakit ganyan? Bakit ganyan? Ano yun? Baka maaring maisip mo yung ganun. Yan. Ang nakita ko rin dito is medyo magiging maikse yung pasensya mo. Habaan mo ha. This week, habaan mo yung pasensya mo. Medyo iba dito magiging maikse yung pasensya nyo sa in any situation, magiging maikse yung pasensya mo. Tapos, maaaring iba dito is may mga bagay o sitwasyon na tamarin ka. Kumbaga, ginagawa mo na siya, tapos bigla kang tamarin. Ganyan. May mga sitwasyon na pwede kang ma-prostrate this time sa nakikita ko dito. Sana walang magkaroon ng delay sa mga binibigyan mo ng actions this time. Sana wala. Siyempre, kailangan mo lang talaga is to move forward. Continue ka lang sa iyong direction to find your goal this time. Huwag ka magpa-manipulate, no? Sa nakikita ko dito. Kaso minsan kasi pag sa trabaho, no choice, no? Sa nakita ko dito. Pero, huwag ka magpa-prostrate. Diba? Gawin mo sa sarili mo kung ano yung tama. Pero ang hirap nila, no? Kasi minsan, may sinasabi kasi silang rules, kumbaga. Yung nakita ko. This time kasi, iba sa inyo, magiging weak yung energy nyo sa akin. Yun na nakita ko dito. Baka ma-pour o plano yung iba sa inyo. Ganyan. Sana habaan nyo ha. Sana walang magdikta sa inyo sa nakikita ko dito. Sana, ang nakita ko rin dito, maaring may tao na magsisinungaling sa'yo. Or may tao na or maaring ikaw magsinungaling ka. Yan. Maaring iba is karelasyon mo. Iba dito is kasamaan mo sa trabaho. Yun na nakita ko. May pagsisinungaling. May magsisinungaling. Ganon. Sana wag kayong Maaring may kakausap sa inyo na magsisinungaling siya. Ang naano ko dito sa inyo, bakit may ginagawa kayong isang bagay o sitwasyon sa buhay niyo pero napanghihinaan kayo ng loob? Bakit? Nagkaka-delay yung ginagawa niyo No? Imbis kung tuloy-tuloy lang to, sa nakikita ko dito, magiging okay naman siya. Medyo nagiging weak yung mga ginagawa niyo this time. Kasi magdi-delay siya. Na siguro na-unfocus kayo or hindi yung nawawala na kayo sa plano. Ganun. Wag sana. Sana ituloy nyo siya. Kumbaga, handun na yung sitwasyon na nagpupunla ka na, nag-i-invest ka na dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun, nadidelay pa. Tingnan natin ang advice. Iba sa inyo, nasa kayo, no? Social or networking. Universe, bakit ito ang advice mo? Okay, ang advice sa'yo, kailangan mo daw balansehin lahat ng aspeto ng buhay mo, no? Sinasabi rin dito na it's more on maturity and kalimutan na yung mga nakaraan. Dito, huwag ka magpa-stagnant. Kung kailangan alisin mo yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na para magkaroon ka ng stable situation or stability, gawin mo. You need to cut, kumbaga, yung bagay na yun o sitwasyon. You need to move forward. Or nandito yung sitwasyon na you need to take to the higher path. No, sa nakita ko dito. Kailangan mo mag-focus sa mga situation or sa mga fulfillment or sa iyong mga wish come true this time. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Ang kailangan mo lang talaga is to focus, to take it action.
Huwag kang mag-focus sa mga disappointment. Ang kailangan sa'yo is pagsasaayos. To rebuild again a situation, to be stable. Start a new beginning into your life. Tandaan mo is ikaw ang magdadrive ng buhay mo. Kumbaga, pag nadapa ka, tumayo ka. Ganun. Sa nakita ko dito. Yun. And patient lang. Ang sinasabi ito, patient. Kung medyo nagkakaroon ng mga delay o nagkakaroon ng mga sitwasyon na naging slow, you need to be patient. Pero, kailangan mong mag-focus at mag-action. Ha? Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Kasi you're a smart person. May tao dito na na maaaring mag-apology sa'yo. Maaaring karelasyon mo. Maaaring kasama mo sa trabaho. May devil ka, Ingat ka rin, na nakikita ko kasi sa'yo, alam mo yung you are holding back to change to your best version. Huwag ka magpa-stuck, sa nakita ko dito. Kailangan sa'yo is to awake in a situation. Kasi, magiging maganda yun. Kailangan mo lang talaga na ibalik yung confident mo, yung lakas ng loob mo. Sa nakita ko dito, focus ka dun. No? Kasi napipigilan yung pag-growth mo Napipigilan yung success mo this time. Sa nakikita ko dito. Focus ka lang to success. And you need to learn from the past. Magkaroon ka ng self-evaluation. Ganun. Awaken and transformation is needed. Arigatou namaste, God bless.